sa ating mga balita, patuloy na tinututukan ng pamahalaan, partikular na ni Pangulo Aquino, ang epekto ng bagyong Yolanda sa ating bansa. Kaninang hapon, isang closed-door meeting ang pinangunahan ni Pangulo Aquino sa NDRRMC upang bigyan tayo ng update ukol sa epekto ng bagyong Yolanda. Mag-uulat mula sa NDRRMC ang aming kasamang si Benj Bondok. Benj? Rocky, hanggang ngayon nga ay nagpapatuloy itong closed-door meeting ni Pangulong Aquino kasama ang ilang mga miyembro ng kanyang gabinete upang patuloy nga na i-assess itong pinsala na idinulot ng bagyong Yolanda sa ilang mga lalawigan sa Visayas at Mindanao. At ang pinaka-challenge sa kanila ngayon ay ang pakikipag-communicate dito nga sa mga lokal na opisyal upang ma-determine nga yung mga latest na information kaugnay nga sa mga naapektuhan na ng bagyong Yolanda. Ang hawak ko ngayon ay ito na nakalap natin sa briefing kanina pa nga alas 11 ng umaga. Ayon sa DSWD, nasa 4 na milyong katao na o equal sa mahigit 900,000 na mga individuals itong ang apektadong populasyon ng pagtama ng bagyong Yolanda. Pero ayon nga din sa DSWD, initially ay nakapagbigay na sila ng 6 million food packs para nga dito sa mga apektadong residente. Ayon naman sa DOTC kanina, nasa 8 airport na yung binuksan at fully operational na sa ngayon, pero meron silang 4 na tinukoy na sarado pa rin ng mga airports until further notice. Ito yung mga airport ng Kalibo sa lalawigan ng Aklan, itong bahagi ng Roas Airport, lalo na itong Tacloban at itong Busuanga Airport. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, 9 na maritime incidents yung kanilang naitala, bagamat vine-verify pa nila sa ngayon yung isang insidente at mostly tumagilid itong mga nai-report na ito, yung mga tumagilid na mga vessels. Ayon naman sa DILG, patuloy naman ang kanilang damage assessment sa pakikipag-ugnayan nila sa AFP, sa PNP at sa Bureau of Fire Protection. Sa katunayan, nasa 150 na personnel ng PNP yung nakatakdang i-deploy dito sa bahagi na ayon nga sa mga ulat ay isa sa mga lugar na pinakamatindi talagang tinamaan ng bagyong Yolanda. Actually, kanina rin, ayon naman sa AFP, ang komunikasyon lamang nila doon sa lugar ay through tactical radios lamang at deploy na rin sila ng mga incident command post dyan nga sa bahagi ng Tacloban, ng Iloilo at ng Rojas. Ayon naman sa DPWH, patuloy yung kanilang clearing operations dito nga sa ilang mga lugar kung saan may mga naitalang mga kalsada na hindi pa madaanan hanggang sa ngayon. In particular sa bahagi ng Region 8 kung saan 5 yung hindi na madaanan na kalsada, sa bahagi naman ng Region 5 ay 3, maging sa Region 4. Ang main na reason kung bakit hindi possible itong mga ito ay dahil nga sa pagtama ng bagyong Yolanda kung saan itong mga daan na ito ay naharangan ng mga bumagsak na puno at kung saan meron ding mga naganap na mga landslides at bumagsak na mga poste ng kuryente. And speaking of mga bumagsak na poste ng kuryente, ayon naman sa niya, ito yung pinakadahilan ng pagbagsak nga ng power supply naman sa mga lugar na tinamaan, in particular sa bahagi ng Mimaropa, Region 6 at Region 8. Ayon naman sa National Electrification Administration ay patuloy na ang kanilang pakikipag mga electric companies dito sa mga lugar na tinamaan ng bagyo upang magsagawa ng damage assessment at malaman kung ano ang mga kaukulang hakbang na maaaring gawin upang ang tuluyan ng ma-restore yung power dito. At samantala, naghihintay pa rin tayo ng update mula nga dito sa NDRRMC dahil sa ngayon nga, although iniuulat ng mga balita sa labas ng bansa na ang estimated death toll ay umaabot na ang estimate ay nasa hundreds na, pero sa ngayon kasi talaga ng mga hindi pa sila nagbibigay ng solid information sa atin dahil nga ayon sa ating pakikipag-ugnayan at ayon na rin sa kanilang binanggit sa press briefing talaga namang gusto nila na ma-verify muna itong mga data na ito bago nila ilabas sa publiko. Samantala, patuloy naman natin hinihintay ang pagtatapos nitong closed-door meeting ni Pangulong Aquino upang malaman na rin natin kung ano ang maaaring ang mga sasabihin ng Pangulo kaugnay nga dito sa trahedya o dito nga sa pagtama ng bagyong Yolanda sa ating bansa. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Rocky. Maraming salamat, Benj Bondok, na patuloy na nakatutok sa NDRRMC at inantabayanan pa rin si Pangulong Aquino.